President's Bridge Program, proyektong naglalayong magpatayo ng tulay sa iba't ibang panig ng bansa. Pero mula nang ilunsad ang programa, nasa 1,300 tulay pa lamang ay napapagawa, malayo sa target nito na 15,000. Kaya marami pa ring lugar ang nagtitiis na walang matawirang matibay, maayos at konkretong tulay. May mga programa ba ang kasalukuyang pamahalaan para tugunan ito? Nung nakaraang linggo, ginulat ang mga residente ng Barangay General T. De Leon sa Valenzuela matapos bumigay ang isang bahagi ng tulay na ito. Nasawi sa insidente ang dalawang residente makaraang matabunan ng bahagi ng natipak na adobe sa ilalim ng tulay. Ang itinurong dahilan, ang malaking ugat ng puno na sumiksik sa pundasyon ng tulay. Pero ang insidenteng ito, napigilan daw sana kung nagkaroon ng inspeksyon sa kalagayan ng tulay. Although the bridge is under the maintenance of the DPWH, pero yung local government, responsibility na inspect talaga yung area para kung ano man yung mga ginagawa nilang anything na like, for example, yung pag-expand ng kanilang space, dapat na napigilan. Pero mga pangyayaring ito, tila hindi malayong mangyari sa ilan pang tulay sa bansa. Matatagpuan naman ang tulay na ito sa Barangay Abulalas, Hagonoy, Bulacan. Dekada 60 pa raw nang itayo ang tulay na ito, nagawa naman sa kahoy. Dahil sa tanda nito, halatang marupok na ang pundasyon. Naputol na ito. Ito yung tinatag nating stringer. Yan ang humahawak to sa mga planks na ito. Kaya kita mo ito lumulundo. Maraming residente rin ang araw-araw na tumatawid dito. Ito rin ang rutang dinaraanan ng mga tricycle. Sa kabilang bahagi pa kasi matatagpuan ng simbahan, palengke at maging ang eskwela ng barangay. Pag hindi kami nakatawid doon, ultimong inaani na dito, eskwela, lahat ay apektado sa amin yung tulay na yung pag nawala. Kung hindi niya matyagang tatawirin ang tulay na ito, aabot daw ng 1 oras ang biyahe niya kung iikot pa sa kabilang bayan. Malayo iikutan. Yun namang may-ari ng sasakyan ng iipit sa amin. Kawawa rin kami. Ang mga problemang tulad nito ang dapat nasolusyonan sana ng President's Bridge Program ng Department of Public Works and Highways. Taong 1994 pa, sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Fidel Ramos, sinimulan ang President's Bridge Program. Ipinagpatuloy ito ng mga sumunod na administrasyon, maging ng kasalukuyang Pangulo. Kung pagbabasehan ang President's Bridge Program, dapat unang tayuan ng tulay ang mga nasa malalayong komunidad na mas nangangailangan ng maayos na madaraanan, kagaya ng mga nasa Hagonoy at Marilao, Bulacan. Pero puna ng COA, sa halip daw na liblib o malalayong lugar ang bigyan ng tulay, 10 tulay ang tinayo sa Metro Manila sa ilalim pa rin ng President's Bridge Program. Sa bayan ng Marilao, Bulacan, matatagpuan ang tulay na ito na gawa sa pinagdugtong-dugtong na kawayan. Ang dating hanging bridge kasi na nakatayo rito, tinangay at winasak ng bagyong Ondoy dahil na rin daw sa kalumaan nito. Araw-araw itong binabagtas ng halos 5,000 residente, kabilang na ang grade 6 student na si Charmaine. Ito lamang daw kasi ang paraan para makapasok siya sa eskwelahan. Kapag mataas ang tubig, nagbabayad si Charmaine ng 10 piso sa bangka para sa balikang biyahe. Kapag mataas ang tubig, hanggang saan? Hanggang dito po sa agdan. Sa katawan mo, hanggang saan? Mga hanggang dito. Ayon sa isang structural engineer, mas delikado rin daw tawirin ang kawayang ito kapag malakas ang ulan at rumaragasa ang tubig sa ilog. Kahit sabihin natin wala rin kalamidad, the fact na medyo gumagalaw yon dahil siyempre dinadaan ng tao, may tendency talaga na
mag-snap ano man yung ginagamit nilang pantali kasi nagkakaroon ng fatigue ang isang structure. Isa pa sa layunin ng President's Bridge Program ang pagsasaayos ng mga lumang national at local bridges sa buong bansa. Pero tila maging ito, hindi ganap na natutugunan sa pinakauling tala ng DPWH sa halos 8,000 tulay sa bansa. Mahigit 800 ang nasa bad condition o nangangailangan ng kabuang repair and maintenance. Nobyembre noong nakarang taon, bumigay ang tulay nito na nagdudugtong sa bayan ng Colgante at Masantol sa Palit, Pampanga. Halos nabiyak ang tulay matapos sabay-sabay dumaan ang 4 na dump truck na may kargang buhangin. Hindi kinayang tulay ang bigat ng mga truck. 14 na tonelada lamang ang kayang bigat ng tulay, pero dahil sa bigat ng mga truck, tuluyan itong bumigay. 1968 nang itayong steel truss bridge na ito. Mula noon raw ay hindi pa nare-repair ang tulay. Yung mga old bridges that are due for replacement, iprinogram ng department so that they will be replaced by end of 2016. Ngayon, meron ditong regular maintenance din, but most of the regular maintenance are mga painting works lang. And since yung strength ng mga bridges lalo na kung masyadong matagal, hindi agad maya-assured. Nito lamang Biyernes, inabutan naming ginagawang tulay. Ayon pa sa COA report, 75 sa mahigit 500 tulay na ginawa sa ilalim ng programa ang may sira o kaya naman ay hindi maayos ang pagkakagawa. Mahigit 40 steel bridges din umano ang hindi maayos na name-maintain dahil sa mga kalawang na napansin ng COA. Gaya na lamang ng Santibanez Bridge sa Paco, Maynila at Tulyahan Bridge sa Valenzuela. And we have identified which needs replacement, which needs repairs. Our commitment is by 2016, all of our national roads have to be upgraded in terms of quality and safety. And this includes bridges. Mula nang ilunsad ang President's Bridge Program, umabot na rin sa 1,300 tulay ang naipatayo ng pamahalaan. Mababa ito kung pagbabasihan ang target na 15,000 tulay. Git naman ng DPWH, kasalukuyan nilang pinatutupad ang Mega Bridges for Urban and Rural Development Project, bahagi ng President's Bridge Program. Mahigit 27.5 bilyong piso ang pondo nito. We have first category, rehabilitation. Second category, widening. No? Third category, new construction. Fourth category would be replacement of damaged permanent bridges and then replacement of temporary bridges. No? Salamin daw ng maulad na lipunan ang pagkakaroon ng maayos na mga tulay. Hindi may tatangging malaking papel ang ginagampanan nito upang makarating ang sinuman at anuman sa kanilang destinasyon at maghatid ng mas malawak na serbisyo. Nararapat lamang na maisaayos ang pagpaplano at wastong paggamit ng pondo. Para sa bawat itatayong tulay, makikinabang ang mas maraming buhay. Ako si Jigo Manicad at itong nakatala sa aking Reporter's Notebook.